Angeline's POV. Di maramdaman ni Angeline ang paggalaw ng labi ni Andre, kaya naman, mas pinalalim niyang hagkan sa ritmong siya lang ang may alam. Marahan ko pang hinatak ang suot nitong long sleeve hanggang ang binata na mismo ang tuluyang humapit sa bewang ko at magpaa-lalim ng hagkan. Gusto ko mapangisi sa ginawa nito ngunit di ko magawa. Gusto ko siyang kantsawan at asarin ngunit mukhang ako na ang kayang natatangay. Ramdam ko ang mahigpit at mas paghapit ito sa aking katawan. Tila wala akong balak pakawalan. Lihim ako napangiti at marahang lumayo. Kinagat ng bahagya ang ibabang labi nito na kinasigaw nito na mahina. Sinubukan ko muling ibalik ang tapang at lakas ng loob. If I satisfy you, you will accept me as your fiancé. Deal? Bulong ko rito sabay tingin ng parang nangaakit. Tinig ko ang mahinang pagtutol ni Andre ngunit ito rin mismo ang kumabig sa bato ko at hinagka na malalim. Mas sumigpit ang kapit ko sa kanyang long sleeve sensasyong nararamdaman. Gusto ko na lamang hatakin paalis sa kanyang katawan. Ngunit hindi ko inaasahan na mas mauuna pa niyang masira ang suot kong silk dress. Hinatak to at tinapon sa kung saan. Nanlalaki ang mga mata kong, pilit siyang tinutulak. Ngunit pag-angat ng tingin ko, nag-aalab na ang mga mata nito. Gusto ko na yatang umatras. I'm backing out? Napatras ang isang paa ko, ngunit mabilis lang nakabig ni Andre ang aking bewang at agad dumapo ang labi nito sa aking balikat. No backing out for you, sweetie. Bulong pa nito. Mariing napapikit si Angeline at mahigpit kumapit sa braso ng binata. Please remind me later why I even offered myself. Nariliyon niyang bigkas at halos ikawit ang binti niya sa bewang ng binata matapos maramdaman ang pagbuhat nito. Because you wanted to be a satisfying wife. Di niya mapigilan ang nararamdamang init at di makakilos upang takpan ang sarili nang nakangising tumayo si Andre at mabilis kalasin ang long sleeve nito. I deserve you, didn't I? Mahinang tanong nito habang tinatapon ng puting long sleeve shirt at pumunta sa harapan niya. Unang beses pa lang itong maramdaman at gagawin ni Angeline. Kahit kinakabahan siya sa posibleng ang mangyari ay napapalitan din yun ng kuryosidad at paghihintay. To think na si Andre ang lalaking nasa harapan niya ay isang endgame na. No more talking. OMG, Andre! Maya-may nagsimula ng binata na sakupin si Angeline. Masakit ang tila gusto nitong sakupin ang buong pagkatao niya. Ngunit kahit ganon, hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit imbes itulak ang binata, mas lalo pa niya itong niyakap. Hanggang makalipas sa ilang sandali, sabay naming naabot ang sukdulan. Nakontento ka ba? Naranan-siyang tanong ni Angeline. Takot na baka hindi at basta na lang siyang ipatapon. Kahit hinihingal pa, malinaw rin sa isipan niya ang napag-usapan kanina. Gumalaw pa ng kaunti ang binata habang nakangisi at di ibig sabihin nun, welcome ka na. Bulalas nito habang nakahinga na maluwag at pumunta sa gilid niya. Napaaw ang kanyang labi at napakurap. Hindi makuha ang ibig nitong sabihin. Ngunit nang maintindihan ni Angeline, natuloy pa rin ang balak ng binata na hatak na lamang basta ang kumot. Pilit pinipigilan ang mga luhang nagsusumiksik sa kanyang mata. But you did a great job. Nagustuhan ko ang mga sigaw mo. Alito pa sa kanya na kinailing na lamang niya. Nagbara ang kanyang lalamunan at sumikip ang puso niya. Nagpakababa siya para sa wala. Pakiramdam ni Angeline sinangla niya sa kadiliman ng pagkababae niya. Pagkatapos wala ni anumang benepisyo yon. Doon niya lang din napagtanto na gusto lang ng binata ang pakikipagsalo. Tawag lamang ng laman na nasa isip kung kaya't ayaw magpakasal. Gusto lang nitong maglaro sa apoy. Yun lang at wala nang iba. Kinip-kip ko ang aking hita na halos manginig. Bakit ko nga ba nakalimutan yon? Kung hindi ko lang nagustuhan ay talagang magsisisi ako. What the? Angeline? Mahinang sambit ko sa naisip. Ako na nga ang nagrabyado. Ako pa nagpapantasya. Gusto kong pagalitan ng sarili dahil doon. Maling-mali. Pero hindi ba dapat tumupad ang binata sa usapan? Nagustuhan mo ba? Bulong nito sa gilid ng tenga ko nang maramdaman ng mainit itong kamay na naglalakbay sa hita ko. Napailing ako at napangisi. This is only a one-night stand and shouldn't be repeated. Wala na dapat akong pakialam kahit ipinatapon niya na ako. Pwede akong tumakas. Basta't ang importante, one-time deal lang ito at walang time extension. Napapikit siya na mariin sa kamay nito na naglalakbay sa pagitan ng kanyang binti. Kahit nanghihina, agad siyang tumayo at hinayaan ng kumot na malaglag sa sahig. Afraid now? Mapanganib itong tanong. Halos manindig ang balahibo niya sa nararamdamang titig ng binata. Imbes lamigyan, patuloy lamang siyang binalot ng init.
Pilit niya rin pinaalala sa sariling hindi na po pwede pang maulit ang nangyari. Ngunit traidor ang katawan niya. Ilang beses niyang kinalma ang nararamdaman bago humakbang kahit mahirap. This is only a one-night stand, Andre. Hindi na mauulit pa. Matapang niyang bigkas ngunit di makatingin sa binata. Narinig niya ang paglapat ng labi nito at pati ang tunog ng kama kaya naman humakbang ulit siya. Desidido siyang iwan ang binata sa puting kwarto nito. You should take full responsibility of me, Angeline. Dinig niya ang mahina nitong paghakbang dahilan upang humakbang pa siyang lalo. And I am not yet satisfied. I did not let him finish. Tapos na ang deal. If you're not satisfied kung gayon ang deal ay wala ng bisa. Humakbang pa siyang muli ngunit halos manlaki ang mata niya matapos maramdaman ang mainit itong palad at braso na hinapit sa kanyang tiyan. Natigilan pa si Angeline nang maramdaman ang kabuuan ng binata na dumantay sa kanyang likod. At tila muli lamang yun sinimulan ng init na pilit niyang tinatapos. Hindi pa ito nakontento at talagang maging isa pang braso ay inikot sa kanyang tiyan. That was just a one night. Shh! Let's make it two. Anang binata. Umakyat ang isang braso nito sa itaas ng aking tiyan at mas nilapit pa ang katawan ko sa kanyang balikat. Sa panlasa mo mabubusog ako, Angeline. Baliw nitong bulong. Sa kabilang banda, are you really gonna throw me away? Hindi makapaniwalang tanong ni Angeline habang tinatanaw ang chopper sa harapan. Guess what? I have decided. Ngumisi ang binata at marahang hinapit ang braso ko makalapit lamang sa chopper. Sandali lang, Andre. Hayaan mo muna ka magpaalam sa nanay Celia ko. Isa pa, kaligayahan ko naman kaya napatigil ako matapos salubungin ng mga mata ang tingin ko. Ni hindi rin umangat ang gilid ng labi nito na siyang nakapagbigay ng kilabot sa akin. Baka lang naman may palugit pa ng ilang araw bago mo ako ipatapon sa isla. Hindi pa nga ako nakakapagtrabaho. That's the point. That's why I'll keep you. Humakbang itong muli habang tangay ako. What do you mean? May kalakasang sigaw ko upang marinig niya at hindi matalo sa ingay ng chopper. Pilit ko rin sinisiklop ang mabuti ng suot ng bestidang puti habang lumalapit. Andre, nag-enjoy ka naman. Sapat na dapat yun para pakawalan mo ko? Ngunit hindi ito sumagot at basta na lamang nitong isinuot sa akin ang headphone. Halos mahulog pa ang puso ko sa kaba na makasakay at magsimulang umandar ang chopper. Hindi ko magawang tumingin sa gilid o ibaba sa takot habang ang binata prente lang na nakaupo. Pakiramdam ko malapit nang umikot ang paningin ko at maduwal. Isang beses ko pang kinampay ang kamay ko at malakas na hinampas ang hita nito. Paglingon ko ay kunot ng noo at tila inip na ang tingin niya sa akin. Nahihilo ko. Malakas kong sigaw ngunit tila hindi naman niya narinig. Masusuka ako. His bored look is definitely not helping me at all. Andre, I think I'm gonna... Ngunit hindi ko na natapos ang sasabihin matapos itong kabigin ng bato ko at hulihin ang aking labi. Kusang namilog ang mata ko at napahawak na mahigpit sa kanyang braso. You talk too much, he said as he slightly moved my headphone. Natahimik ako at pilit tinahabot ang pag-inga. Hindi nga lang nagreklamo matapos niyang kabigin ang balikat ko at idantay ang aking mukha sa kanyang balikat. Wala sa loob na naparinok ako. Tukso, layuan mo ako. Ngunit sadya yatang tinutokso siya at hiniyaan lamang ako. Sa ganong posisyon, kung hindi pa lumapag sa rooftop na isang building, ang helicopter ay hindi pa siya nito hahayaang lumayo. Hindi siya inalalayan sa pagbaba. Andre, akala ko ba isla? Habol niya rito. Napakalayo naman ang itsura ng mga building kumpara sa iniisip niyang isla. Tumigil to sa pag-akbang at kagad siyang nilingon. Umarko pa ng bahagya ang kili nito at nakapagpaatras kay Angeline. I still need you. Ngumisi si Andre bago sinalubong ang papalapit na lalaki na naka-black suit at shade. Send her home. Make sure she will not go anywhere unless I say so. Bilin nito. Napamaang siya at napabilis ng lakad patungo sa binata. Balak na magprotesta ang kaso, mabilis pa sa 4:00 ang pagpigil ng man in black nito. Andre, fiancé mo ko. Pilit niya hinaklit ang braso niya mula sa lalaki, ngunit mas sumigpit lamang yung tila balak pa nga akong pilayan. Andre, I am your fiancé. Pero wala man lang pakialam sa kanyang binata. Ma'am,
Shut your mouth and let's live in peace. May gigil na bigkas ng lalaki. Natahimik si Angeline at hindi nakasagot. Di niya naman alam na namamana pala ang sama ng ugali kahit di katugo. Mali ko ba na nagmana rin to kay Andre? Pangalan mo? Walang ngiting tanong niya. Baron ma'am, banayad na sagot nito. Ngumisi ako. Wala akong pakialam. Inirapan niya to at mabilis na hinaklit ang braso ko. Agad pa akong tumalikod at tumakbang. Pakiramdam ko kumukulo ang dugo ko. Walang isang salita si Andre. Humirit pa na isang beses, hindi rin naman pala tutupad sa usapan. Ngayon niya gustong isumpa ang malit na kahon na yon. Akala ko pa naman isasalba ko. Ipapahamak lamang pala siya lalo. Ma'am, that is not the right way. I know, shut up. Sa lubong ang kilay na lumiko si Angeline ngunit wala namang makitang pinto. Oh, that is also not the right way, ma'am. Please follow me and I will let the limousine and the chauffeur send you home. Inis siyang napabuga ng hangin at hindi na lamang sumagot. Matalim niya pa ngang sinundan ang pagtungo nito sa maliit na pinto. Diretsong elevator hanggang sa parking lot. This way, ma'am. Niminwestra pa nito ang kamay palabas ng elevator. Bahagya siyang umirap. Sa inis, ngunit natigilan matapos makitang sinasabi nitong limousine. It's a baby blue color, looks so classy and shiny. Napakura pa siya na bumaba ang chauffeur nito na kapareho ng suot ni Baron. Minuwestra nito ang bukas na pinto. Maliit siyang ngumiti bago tumuloy sa loob at sa tingin ni Angeline, lalagnatin siya nang matungtong sa haba ng sasakyan niya ay siya lang ang nakasakay. Natahimik siya hanggang sa makauwi. Yun nga lang ay bunganga agad ni Nadia ang sumalubong sa kanya. Angeline, babae ka? Sang lupalop ka tinago ng matandang hukluban? Sa bonit nito ng marahan na magulo kong buhok. Tinabi ko lang kamay nito at di na pinansin kahit na nagpatuloy ito sa pagbubunga. Ano, buntis ka na? Nagpabuntis ka sa hukluban? Lumiko ako at hinanap sa kusina si Nanay Celia kahit na nakabuntot sa galaw ko si Nadia. Hinahanap ka ng tatay at nanay mo. Nagalit pa kasi wala ka nga rito. Sabi ko naman kasi sa'yo, gagamitin ka lang ng mga yon. Sa lubong ang kilay, dumiretso si Angeline sa kusina. Naririndi na kay Nadia. Naku ka talaga. Sana naghanap ka na lang ng macho gopito. Baka mamaya may AIDS pa yung tanders na yan eh. Umiling ako at di na siya pinakinggan na makita si Nanay Celia abala sa pagpiprito ng manok. Ang atensyon nito ay nasa kalan lang kahit parinig naman ito si Nadia. Nay, mahinang bigkas niya sabay yakap mula sa likod nito. Ngayon nasa bahay na tila gustong magsisi ni Angeline sa naging desisyon niya. Kung ipapatapon man ako ni Andre sa isla, paano na lang ang naisela ko? Galit ang daddy at mommy mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo silang bibigyan ng sama ng loob. Kung maaari lang lumayo ka na sa kanila, anak. Dapat nga, Naicelia. Isusumpa pa ni Angeline ang dalawang yon. Gawa-gawa ng anak, di naman pala kayang alagaan. Ani Nadia na kumurot na sa pritong manok. Nadia, magtigil ka nga dyan. Bulyaw ni nanay kay Nadia bago ko nito hinarap. Angeline, sige na, magpahinga ka muna. Ngumiti ito at inayos pa ang buhok. Dumiretso na sa kwarto si Angeline at napahinga na lamang sa kanyang kama. Pilit iniisip kung tama lang ba ang ginawa niya. Kailangan niya pa rin magka-backup plan. Sa tingin niya di nagbibiro si Andrea sa banta nitong isla. Ngunit umabot yata ng 2 linggo na may limousine muli na tumigil sa harapan ng bahay. Angeline, may sundo ka! Ani Nadia na nasa pinto at binibigyan na masamang tingin ang chauffeur. Ha? Bakit daw? Tumabi ako rito ngunit kinabahan matapos makita ang baby blue limousine. Ewan ko, baka kikidnapin ka. Umirap si Nadia ngunit di naman maalis ang tingin sa chauffeur. Mr. Andre Montero wants you to report to the office, ma'am. Lumapit ito at basta na lang pinahawak sa kamay ko ang dala nitong paper bag. Please, get dressed. Do not make your was wait, Miss Secretary. Yumukod to ng bahagya. Secretary? You mean, secretary ako ni Andre? Di makapaniwalang tinuro ko ang sarili ko. Yes, ma'am. Umawang lamang ang labi ko habang papunta na ulit ng bahay. Pilit pa akong hinabol ni Nadia hanggang sa kwarto. Secretary ka? Di ba yung Andre ay yung matanda? Pinigiran nito ang braso ko. Di ba? Ulit nito. Hindi niya halos makuha ang tanong ng kaibigan kaya naman tumango na lamang siya. Lutang pa ako na binigyan ako ng trabaho ni Andre. Angeline, hindi ka secretary. Magiging palipas oras ka lang, hindi pwede yon. Palayasin na natin yung driver. Ano, Nadia? Wag na, trabaho rin to.
Napigil ko rito at sa huli wala din tong nagawa kundi ang hayaan ako.